Hi guys! Welcome back sa ating Excel Tagalog tutorial series. Today, pag-aaralan natin ang pagkakaiba ng SUMIF versus SUMIFs. Pero before that, please like, share, and subscribe para updated ka sa ating susunod na Excel lessons. Let's start! Meron tayong sample data dito. Meron tayong name, region, department, sales, at target. Then dito, meron tayong summary sa gilid na gusto natin makuha ang total sales ni NCR per region. Para makuha natin ang sales per region, gagamit tayo ng SUMIF function. So type lang natin equals SUMIF, open. Ano yung range ng criteria? Ang criteria natin si NCR. So saan ang range ni NCR? Nasa region. Control Shift down, comma. Ang criteria natin si NCR. Ano yung sum range or ano yung return na gusto natin? Sales. Control Shift down. I-lock natin using F4 sa keyboard mo. While si G9 is as is siya. Enter lang natin. Copy down. So, lagyan natin ng total. Kung tumama ba sa 21 million. This is tama. Ito, ang ginamit natin dito SUMIF. Meron lang siyang isang condition. Ang condition niya ay region. While dito, sa kabila, meron tayong condition per region at per department. Meron tayong dalawang condition. So, ang gagamitin natin, since dalawang ating condition, ang gagamitin natin ay SUMIFs. SUMIFs, ano yung gusto nating isum? Si sales, total sales, comma, ano ang criteria ng range 1 natin? Ang range 1 natin is si region. So, ang criteria ng region is, ito ang criteria range ni region. Then, ang criteria niya is si region, na blanco pa, mamaya lalamanan natin. And then, ano yung criteria range 2? Ang criteria range 2 is yung department. At ang criteria 2 natin or ang ating condition 2 is si department. I-lock uli natin para hindi gumalaw ang data. Si K10, i-lock natin yung row lang. Yan. Si J10, hindi na natin siya ilalock since kailangan siyang bumaba yung formula. So, enter lang natin. Value, kasi walang laman dito. Okay, try natin lagyan ito ng Mindanao. Okay, so may mali sa formula natin. Possible, nasama ko yung total. So, enter lang natin. Then, copy down. Tingnan natin kung magtatali siya sa 4.7 ni Mindanao. Tali naman. Let's say, ito ay gagawin kong NCR. 6.1, tali rito. Kung ito ay gagawin kong Visayas. 4.6, tali naman. If ito ay NLZ, 2.5, tali naman. So, SUMIF, if isa lang yung condition na gagamitin mo. SUMIFs, if more than one ang yung condition. Ang bilis lang, di ba? Sana may natutunan kayo today sa ating tutorial lesson. Please like, share, and subscribe para updated ka sa susunod nating video tutorial. Thanks sa panonood. Bye-bye!